Sigurado ka ba na malaki ang kikitain natin dito? Tanong ni Ligaya kay Jamaica habang nagtatali ng buhok. Oo nga sabi. Wala ka bang tiwala kay Wako? Kapag sinabi niya ibig sabihin, 100% sigurado. Napatango si Ligaya. Sa bagay tama si Jamaica. Si Wako dahilan kaya marami silang nakukuhang racket bukod sa pagtitinda. At sa awa ng Diyos ay nakakaraos sila. Malaking tulong din si Wako sa kanilang magkaibigan. Kumuway sila sa grupo nila Wako nang makita na dumating na ito. Nauna kasi silang dumating sa pagtatagpuan nila. Hindi nila alam kung bakit kailangan nilang mag-overnight sa Tagaytay at mag-rent ng one night at one day sa isang liblib na lugar. Sakang usapan ay alas 7 dapat nandito na silang lahat, pero alas 10 yun ng gabi dumating ang grupo nila Wako. Nasalo agad ni Ligayang team na bag na hinagis sa kanila ng kasama ni Wako. Suotin niya yan, utos nito. Okay boss, baka pa na ba yung nasagot nila Jamaica? Excited na nagpalit sila ng damit. Pagkatapos magpalit ay lumabas sila ni Jamaica na hindi may pintang mukha. Oo, malamig dito sa Tagaytay pero bakit naman ganitong suot nila? Black overall na hapit sa katawan nila. Daig pa nilang suman. Napanganga silang magkaibigan na paglabas nila ay pare-parehong suot nilang lahat. Ang laswa ha? Sino bang nag-design ng outfit na to? Namewang siya sa katinurong mga pagitan ng mga hita ng mga to na walang bumakat kundi puro itlog. Palitan yung uniform nyo. Ang baduy. Sumenya si Wako na manahimik kaya tumahimik si Ligaya. Sakalang napansin ni Ligaya na napakasama ng tingin sa kanya nang tumata yung leader ng grupo. Ahaha, joke lang po. May binibenta akong gel. Baka gusto nyo. Lalong nasira ang mukha nito. Bumaling to kay Wako. Wako, sigurado ka ba na kailangan ng dalawang yan ng pera? Oo naman boss. Magagaling at maaasahan niyan sila. Kabadong sagot nito. Mabuti. May hinagis ang lalaki kina Ligaya at Jamaica. Suotin niyan. Tara na. Lalarga na tayo maya-maya. Nasa 15 lalaki at 2 lang silang babae. Mukhang sangganong hindi naliligo pang mga to. Napahawak si Ligaya sa baba niya. Nang tumingin siya kay Jamaica ay napansin niya na nakatitig to sa hinagis ng lalaki kanina. Nanlaki ang mata ni Ligaya na makita kung ano to. Itim na bonnet? Teka, hindi kaya. Hinabol nila si Wako para sana tanungin. Pero nakasakay na ito. Sa sasakyang katabihan tumatay yung leader ng grupo. Dahil puno na ito sa huling sasakyan sila sumakay. Pareho silang pinagpapawisan ni Jamaica. May hindi sila magandang kutob sa racket na gagawin nila. Inisa-isa ni Ligaya na tignan ang mukha ng mga kasama nila sa sasakyan. Bakit ngayon niya lang napansin na mukhang hindi gagawa ng magandang mga lalaking to kanina, lalo ng leader. Bukod sa mukhang hindi naliligo, ang askat pa ng itsura. Feeling gwapo pa. Pinatungan pa nito ng leather jacket ang suot na overall. Feeling gwapo na bad boy. Bumaba sila sa gubat. Isa-isa silang binigyan ng flashlight para gamitin. Sinubukan nilang habulin si Wako. Pero hindi nila ito maabutan. Mukhang iniwasan sila ng lalaki. Hindi nagtagal ay huminto sila. Balak na sana ni Ligaya na kausapin si Wako pero nagsalita ang leader. Dahil sa liwanag ng flashlight ay nakita nila ni Jamaica ang hawak nito. May hawak tong baril. May gusto pa bang umatras sa lakad natin? Tanong nito sabay kasa sa baril. Para to nagbabanta na kung sinong sasagot ng oo ay babarilin ito ng walang habas. Pareho hindi nakahuma sina Ligaya at Jamaica sa kaba. Lalo na nang tumingin sa kanilang leader. Nang makita nito na wala silang tutol ay tumanguto. Magsisimula na tayo maya-maya. Tinuring tong 8 naroon kasama sila. Magkahiwalay kayo na sasama sa mga partner nyo. Kayong magiging lookout nila habang ninanakaw nilang mamahaling sasakyan sa penthouse na pupuntahan natin. Walang may-ari doon at wala ring bantay kaya naman madali nating mananakaw ang mga sasakyang naroon. Kaya huwag kayong kabahan. Tandaan nyo, kapag nanakaw na natin ang lahat ng limited edition na kotseng naroon, ay tiba-tiba tayong lahat. Milyones ang kikitain ng bawat isa sa atin. Boss, alam mo ba kung sino ang may-ari ng penthouse na yon? Lakas loob na tanong ng isa. Mayabang na humawak sa babang leader. Inalam ko at nalaman ko. Tumangutango pa to sa para na mayabang ang dating. Nalaman ko na napakayaman niya dahil ang dami niyang sasakyan. Sino siya boss? Tanong ni Wako. Ang dami niyang tanong. Ang mahalaga marami tayong nanakawin. Saka nalaman kong mayaman siya dahil marami siyang sasakyan.
Hindi na natin kailangang malaman kung sino bang mayaman na yan. Ang mahalaga, yayaman na tayo. Napangiwi si Ligaya. Inalam at nalaman daw pero hindi naman kilala kung sinong nanakawan. Puro tuyabang. Mas nakakatakot tuloy na sumama sa mga to. Kung hindi nga lang naman sila sasama, baka dito pa lang sa gubat mamamatay na sila ni Jamaica. Siniko siya ni Jamaica. Kinakabahan ako, Ligaya. Paano kung mahuli tayo ng mga pulis? Ayaw ko magbasko sa kulungan, no? Oo, kailangan na kailangan nila ng pera, pero hindi naman nila naisipan na magnakaw kahit isang beses. Kaya nga sila nagtitinda at nagpapakahirap ay dahil gusto nilang kumita ng marangal. Pero mukhang mapuputol ng pagiging marangal nilang dalawang magkaibigan dahil sa walang hiyang wako na to. Ang layo ng nilakad nila bago nakarating sa penthouse na sinasabi ng leader. Napansin niya na napakalaki ng mga to, ngunit isa lang sa mga bahay na to ang bukas ng ilaw. Ibig ba sabihin na isang bahay lang ang may gumagamit? Nang lingunin niya si Jamaica ay nakanganga to habang nangmamangha nakatingin sa mga penthouse. Paano napakalaki at halos hindi maabot ng tanawan 3 penthouse? Isa lang ang may-ari niyan. Napawang ang labi nila ni Jamaica na marinig ang sinabi ng leader. Isa lang daw ang may-ari? Ibig sabihin ni isang penthouse lang to? Ang laki at mataas pa sobra. Hindi lang agad mapapansin dahil napapalibutan to ng kagubatan. Boss, bakit may bukas ang ilaw sa gitna? Baka may tao dyan ngayon. Nakatikim ng batok si Wako sa lalaki. Sa tingin mo ba, pupunta tayo dito kung may tao? Hindi pa nagkakamali ang sources ko. Ayon sa sources ko, ay bihira lang bumalik ang may-ari dito. Kaya huwag kang mag-alala dahil walang makakahuli sa atin. Bago pa dumating ang mga pulis, ay nanakaw na natin ang 8 sports car na nandito. 8? Nalalaki ang mga matang bulalas niya. Oo, 8. Ngumisi ang leader. Kaya kapag nanakaw natin yan, ay pinakamababa na natin mapaghahatian ng 10 milyon. 10 milyon? Sabay na sila ni Jamaica ang napabulala sa gulat. Oo, mga nasa 10 milyon. Ang sports car na nasa penthouse niya ay hindi lang pipitsuging sasakyan. Mga bilyonaryo lang daw ang nakakabili niyan. Mababa pang 10 milyon na hatian sa totoong presyo ng mga yan. Pero dahil sa black market lang natin ibebenta ang mga yan, ay mababa lang mabibili yan. Paliwanag nito. 10 milyon. Mapapagamot niya ng kuya niya sa ganung halaga. Mukhang kailangan na muna niyang kalimutan ang marangal na trabaho niya sa ngayon. Inunat ni Ligaya ang mga braso. Bigla siyang ginanahang bigla sa gagawin nila. Sorry na lang sa may-ari ng mga sasakyan na to, pero kailangan na kailangan niya talaga ng pera at hindi maliit na halagang 10 milyon. Siniko siya ni Jamaica. Huwag mo sabihin sa akin na okay sa'yo tong racket na to. Alam ko hindi basta-bastang perang kikitain natin dito, pero mag-isip ka nga, karangalan natin na nakasalalay dito. Paano kung mahuli tayo ng mga pulis? Gusto mo bang makulong tayo? Ang kailangan lang natin gawin ay sakyan sila at saka tayo tatakas. Bulong ni Jamaica na sila lang nakakarinig. Ano ka ba? Hindi tayo makukulong. Kasi sabi lang ni boss kanina na walang tao dito kaya paano tayo mahuhuli? Natatakot din ako, Jamaica. Pero kailangan kong kumapit sa patalim para kay kuya. Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Bumuntong hininga to. Sige, pero mangako ka na hindi ka magpapahuli kapag nagkaroon ng aberya. Dahil kawawa talagang kuya mo kapag nahuli ka. Sumenyas ng leader nila na mauna ng 3 grupo. Kasama sila Wako sa mga to. Ang sumunod sina Jamaica kasamang 4 na pares pa. Kayo nang susunod, doon kayo sa gitna. Utos dito sa grupo nila. Ligaya. Okay, boss. Sobrang kaba ni Ligaya habang naglakad sila papunta sa center ng penthouse. Kung penthouse pa bang tawag dito, mas mukha kasi itong Malacanang sa laki at lawak nito. Hindi simpleng garahe lang ang nasa gitna. Dahil bago sila makapasok ay dadaanan muna sila sa main door dahil naroon ang pinakamadaling pasukan bago makarating sa garaheng na nasa likuran. Kailangan daw mapatay na muna ang system na nagsisilbing security sa loob bago mabuksan ng garahe sa likuran at makalabas ang lahat ng sasakyan. In short, sa grupo nila nakasalalay ang pagbubukas ng 3 garahe sa magkakaibang parte ng buong lugar. Namamawis ng kilikili ni Ligaya sa nerbiyos pati ng iba nilang kasama na hindi mabuksan ni Anton ng main door. Anton, akala ko ba madali lang para sa'yo na buksan to? 15 minuto mo nang sinusubukan na buksan yan. Sigurado ka ba na kaya mong buksan yan? Nag-click ang lock
nakahinga sila ng maluwag. Papasok na sana sila ng matigilan. Paano namumutla si Anton habang turo ang lock? Hindi ko nabuksan ang lock. Kusa itong nagbukas. Parang takot na sabi nito. Umakbay ditong isang kasama nila. Ang sinabi mo ba ay may nagpapapasok sa atin dito? Mukhang ninenervyos ka yata ngayon, Anton. Wala ka bang tiwala sa kakayahan mo? Ani ng lalaki na kanina lang ay puro reklamo. Pinagkakatiwalaan ka ni boss kaya magtiwala ka sa sarili mo. Ikaw ang alis ng grupo, kaya magtiwala ka sa sarili mo. Napakamot si Anton sa ulo. Nadala sa pambobola ng kasama. Hindi mapigilan ni Ligayang igalang mata sa loob. Ang lahat ng kagamitang narito ay sumisigaw ng karangian. Halatang napakayaman nga ng may-ari ng lugar. Mayaman pero wala man lang inupahang bantay. Nakapagtataka naman. Saka ang bilis nilang napasok. Ang baba ng security level. Madaling napasok. Masyado tong kampante. Hindi ba nito alam na sa panahon ngayon, hindi na dapat kampante? Lang niya pare. Kahit mga furniture lang nakawin natin, parang tiba-tiba pa rin tayo. Hoy Pablo, huwag kang humawak sa mga gamit dito. Ang sasakyan lang ang bili ni boss. Sita ni Edgar. May elevator. Sabay na bulalas nila ni Anton, maging iba'y napaganganga sa pinakabangha. Katulad nila, tamang ang leader nila, mukhang bilyonaryo nga nakatira sa penthouse na to. Kumunot ang noon ng mga lalaki na hindi sumakay si Ligaya sa elevator. Hoy, ano pang hinihintay mo? Sakay na. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit siya biglang kinabahan. Nakapagtataka kasi nandali nilang nakapasok tapos wala malang na-trigger na alarm. Kaduda-duda. Sa mga napapanood niya kasi hindi ganito. Maghahagdan na lang ako. Tinuro ni Anton ng red button sa gilid na may nakalagay na garage. Itong daan papunta sa garahe kaya bakit mo papapahirapan ang sarili mong maghagdan? Saka hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay, sabi ni boss. Lumapit o kay Ligay, tinilata sa braso. Huwag kang matakot dahil kasama mo naman kami. Walang nagawa si Ligaya kundi ang sumakay para silang mga ignorants na nakatingin sa loob ng elevator. Lahat igawa sa salamin. Ang nakakabilib ay hindi normal ang laki nito. Kakasya siguro dito hanggang 30 katao. Wow! Napawang ang labi ng dalaga na makarating sila sa underground garage. Tatlong sasakyan ang nandito bukod sa mga mamahaling big bike na narito. Gaano ba kayaman ang may-ari nitong bahay? Edgar! Pinagpapawisan na tawag ni Anton. Lumapit sila rito, napansin nilang namumutla na naman to. Naka-quarantine ang buong lugar. Ha? Teka, anong ibig sabihin? Biglang nakadama ng kaba si Ligaya, hindi lang kasi si Anton ang namumutla ngayon, kundi ang apat nilang kasama. Nakalakang system. Ibig sabihin, walang daan palabas. Ano? Nagsimulang mag-hysterical ang dalaga. Hindi pwede yon. Ibig mo ba sabihin hindi na tayo makakalabas dito? Nang tumangutoy parang pinagsakluban siya ng langit. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng hindi makalabas dito. Ang kuya ko, kailangan ko makabalik sa ospital bago ang kemo niya. Baka nakakalimutan mo na hindi lang ikaw ang nakastranded dito. Kami din. Imbis na mag-hysterical ka, kumalma ka, tulungan kami makaisip ng paraan para makalabas dito. Inis na pakling ni Edgar. Sabi ko na may mali kanina. Hindi ko talaga nabuksan ang main door kanina. Kusa tong bumukas. Nalamig ang katawan ni Ligaya. Ibig sabihin nanganganib sila ni Jamaica mahuli? Hindi. Naiyak na tuloy siya. Wala tong ginawa kundi tulungan siya maghanap ng pagkakakitaan. At isang racket nito sa naisip nitong makakatulong sa kanya. Tapos mahuhuli lang ito dahil sa pagtulong sa kanya. Pumikit si Ligaya bago bumuga ng hangin. Kailangan niyang pakalmay ng sarili niya. Tama si Edgar. Kailangan niyang kumalma para makaisip ng paraan para makatakas. Sumenyas siya sa 5 kasama kaya lumapit ang mga to sa kanya. Sa palagay ko, bababa ko sino man ang nagbukas ng lock kanina ng main door para makapasok tayo. Bababa? Kaya nga nilak niya ang system para walang makapasok at makalabas. Nalaki ang mata ng mga to nang kuniniligaya ang dalang martilyo. Sa bagnet saka pinupok sa salamin ng limited edition na sasakyang naroon. Sa tingin mo, matitiis ng taong yun na hindi bumaba pagkatapos na gagawin natin sa mga sasakyang nandito? Nagkatingin na ng mga to tumangu-tango. Mababaw pero posibleng ang naisip mo. Saad ni Edgar. Inuna nilang basagin ang side mirror dahil itong pinakamadaling basagin. Bang! Napatili si Ligaya sa gulat nang biglang tumumba si Anton at Edgar. Pareho may tama to ng baril sa binti. Ah! Hiyaw ng dalawa sa sakit.
Kahit natakot at takot silang apat ay nagawa nilang hilahin sina Edgar at Anton para matago sa likod ng kotse. You dared to come into my place to steal? And you even dared to ruin my toys? Do you want to die? Tanong na lalaki gamit ang baritonong boses ngunit malamig at delikado na nagbigay ng kilabot sa kanilang kalamnan. Mukhang katapusan na nila. Anong gagawin natin ngayon? Dito na ba tayo mamamatay? Namumutlang tanong ni Anton habang hawak ang binting duguan. Nanginginig silang lahat dahil sa takot. Bawat yabag na papalapit ay napapatras sila. Anong laban nila sa lalaki may baritong hawak? Ano bang klaseng grupo kayo nakawatan? Wala man lang kayong dalang armas? Mukhang hindi naman ang mga to ordinaryong magnanakaw pero wala man lang kagamit-gamit na dalang mga to. Mabuti pa siya may dalang martilyo pang self-defense niya kung sakaling may mambastos sa kanya. Pero ang grupo ng mga to ay iisa lang ang baril at nasa leader pa. Yun ang nasa labas. Come out now, people. Kneel and beg before I kill you all. Nalamig ang katawan nilang anim sa takot. Hindi to kinaya ni Anton at dalawa pang kasama, kaya nawala ng mga to ng malay. Hindi alam ni Ligaya kung maawa ba o maiinis. Kalalaking tao pero nauna pang mawala ng malay sa takot kaysa sa kanya. Bakit naman ako luluhod at kung makaawa sa'yo? Papatayin mo rin naman ako. Ano ka, hello? Nalaki ang mata nila ni Edgar at Tony na marinig ang sinabi niya. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay tayo ng maaga sa ginagawa mo? Nahintakutan na tanong ni Edgar. Bakit? May magagawa pang pagmamakaawa natin? Sa kanya na mismo nang galing, papatay niya tayo kahit na magmakaawa tayo at lumuhod. Nilapit niyang mukha sa dalawa at binulong ang plano niya. Nalaki ang mata ni Tony at takot na umiling. Ayoko. Nakita niyo naman na asentado siya. Paano po sa ulo niya ako matamaan? Ayoko pang mamatay. Napaigik ito ng malakas sa sampalin ng rubber shoes ni Ligaya sa mukha. Nakakainis ang kaduwagan nito. Kalalaki mong tao pero ang duwag mo. Alangan na si Edgar ang utusan ko. Hindi na siya makakatakbo. Saka kahit hindi natin to gawin ay pare-pareho pa rin tayong mamamatay dito. Tinas niyang martilyo. Kapag pumayag ka, may tipi 50% tayong dalawa para mabuhay. Paano kapag namatay ako? Napalunok si Ligaya bago sumagot. Ibuburol namin ang katawan mo kapag nakatakas kami. Nalukot ang mukha nito. Ayoko, mauna ka na lang. Ako na lang ang magbaburol sa'yo. Malakas sa sigaw nito ng sipa niya palabas sa pinagtataguan nila. Ang daming satsat, edi sinipa na niya. Katulad ng inaasahan ng Ligaya, pinaulunan ng bala ng lalaki si Tony. Kaya naman ginamit niya ang pagkakataon na yun para umikot at ibatong martilyo sa ulo ng bumabaril dito. Nanlaki ang mata niya na makita kung sino to. Saktong lumilipad sa mukha nitong martilyo na lumingon to sa kanya. Itong lalaki nakita niya noon sa bar. Patay, nakailag ang lalaki. Napatras siya nang itutok nito sa kanyang baril. Goodbye world, pamamaalam niya sa mundo. Biglang numilim ang paligid, narinig din niyang pagbukas ng harang ng garahe. Dahil sanay ang mata niya sa dilim ay tumakbo siya palabas pero naalala niya sila Edgar at Anton. Hindi dapat siya magpakabayani pero hindi maatim ng konsensya niya na iwan na lang ang mga kasama niya. Minalikan niya mga to na higit niyang hininga na biglang may humawak sa batok niya at humatak. Where do you think you're going, witch? Nanigas ang katawan ni Ligaya nang maramdaman ng mainit itong hininga sa batok niya. I know you, Jal woman. Sa tingin mo'y makakalis ka ng buhay sa lugar na to? Jal woman daw? Ibig sabihin kilala siya nito. Ashton! Umalingaw mo sa paligid ang malakas na boses sa paligid. Naririnig din ni Ligaya ang pagtakbo nila Edgar para tumakas. Ligaya, tara na! Tawag ni Anton. Paano siya makakatakas gayong hawak siya ng lalaki sa batok? Nakarinig siya ng click. Nalaki ang mata niya na mahulaan ang gagawin nito. Babarilin nito sila Anton kahit madilim. Ibig sabihin sanay din ang mata nito sa dilim katulad niya. No, hindi siya papayag. Shit! Mura nito na abutin ni Ligaya ang pagitan ng mga hita nito at pigain ang bola nito. Biglang bumukas ang ilaw. Happy birthday, Ashton! Napangangal lahat ng bagong dating ng maabutan ng posisyon ng dalawa. Nagbukas sarang labi ni Ligaya sa gulat at hiya. Sinong hindi mahiya ay nakahawak ang kamay niya sa ano ng lalaki. Bukod sa tatlong magaganda na maedad na babae, napakaraming lalaki na dumating. Lahat ay pawang matatangkad at matipunong katawan. At walang itulak kabigin ang angking kagapuhan. Ang ilan ay magkakamukha pa na halatang magkakapatid. Dahan-dahan na inalis ni Ligaya ang kamay sa gitnang bahagi ng lalaki na ngayon ay panay pa rin ng mura.
Rinig ang tawanan ng mga kalalakihan na alam ng dalaga na silang dahilan. Akala ko ba walang love life itong si Ashton? Sabat naman ni Clara. Tita Clara, mukhang nagkamali lang si Tita Emma na akala. Sabat naman ni Sandara, tumatawa katulad ni Angel. Namewang si Camille at malakas na nagsalita. Mukha nga nagkamali si ate. Tingnan mo sila. Mukhang magsisimula mag-romansahan. Kaso dumating tayo at inistorbo sila. Paano tayo madadagdagan ng apo kung hindi pa natin sila iiwan ngayon? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ligaya sa mga to. Ang inaasahan niya magagalit ang mga to sa kanya dahil ngayon niya lang siya nakita ng mga to. Saka hindi ba sila nababahala? Nagkalat ang dugo nila Edgar at Anton sa sahig. Ang normal na mga tao ay matatakot at magtatanong kung ano bang nangyari. Pero parang mga to'y parang walang nakikita. O nakikita man, pero walang pakialam. Aalis na kami, Ashton. Ituloy niyo ng ginagawa niyong dalawa. Maghihintay kami sa inyo sa itaas para mapag-usapan ng kasal niyong dalawa. Kailangang i-3 points mo anak para magkaupo kagad kami ng daddy mo. Nagulumihanan si Ligaya. Apo, 3 points? Kasal? Sandali lang po. Pigil ng dalaga sa tangkang pag-alis ng mga to. Nagkakamali po kayo. Hindi kami nag-aanuhan dito. Nanlaki mata ni Ligaya sa sindak na maramdaman ng malaking kamay na pumalibot sa bewang niya mula sa likuran. Napahigit siya ng hininga nang idiin yakapin siya ng lalaking sa likuran niya para idin ang katawan niya sa ginagawa nito. Teka, ano bang ginagawa mo? Susunod kami ng girlfriend ko pagkatapos namin mag-usap, mommy. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ng ekspresyon ni Ligaya nang marinig ang sinabi nito. Muntik nang malaglag ang panga ng dalaga sa sinabi nito. Sila magjawa daw? Nagkakamali po kayo. Ang totoo po ay... Hindi pa tapos masalita si Ligaya pero wala nang mga tutiniwan na sila. Namumulang pisngin lumayo siya sa lalaki. Ano bang dahilan mo at sinabi mo yun sa kanila? Bakit nagsinungaling ka? Magnanakaw na ayaw magsinungaling? That's interesting, babe. Nanlaki ang butas ng ilong ni Ligaya. Babe, ito bang kapalit ng pagtangka niyang pagnanakaw sa akin? Napatras ang dalaga ng ilabas nitong baril at itutok sa kanya. Walang halong birong mga tingin ng malamig nitong mga mata. Magpapanggap kang girlfriend ko? O mamamatay ka ngayon din mismo? Choose, babe. Mapanganib na tanong nito. Teka, nang ikasa ni Ashton ng baril ay mabilis na tumango si Ligaya. Sige po, babe. Ikaw talaga. Kaya love na love kita. Pakurot nga sa singit. Madali naman akong kausap. Bahala na. Isip-isip ng dalaga. Ang mahalagay buhay siya. Saka na niya iisipin ang pagtakas. Ano kaya mangyayaring ngayong mapapalaban ata sa pagpapanggap si Ligaya bilang girlfriend ni Ashton? May mabuo kayong pag-ibig sa dalawa sa gagawing pagpapanggap nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.